the more that you are close to God, di ko sinasabing perfecto buhay, but the life that God wants to give you is a full life. Full life. So do not let your circumstances govern your closeness to God. Hindi nakabatay sa circumstances ang closeness natin kay Lord. Amen? Alam mo, fickle-minded, pabago-bago ng damdamin, pabago-bago ng isip. Natetest ito. Sa pamamagitan ng mga circumstances sa buhay natin, how we are faithful to the Lord. Kamukha ng sinabi ko kanina, the proving ground. Diba? Yung mga giving up, the seasons of giving up. Ano man ang mangyari sa buhay, sabihin mo sa sarili mo, sabihin natin sa ating mga sarili, ano man ang mangyari, maglilingkod ako kay Lord. Maging tapat tayo sa ating puso. Ano man ang mangyari, maglilingkod ako kay Lord. Huwag nating ibatay sa mga pangyayari sa buhay natin. Amen? So, conviction, napakalaga. Bakit naging kakaiba si Daniel? At saka yung tatlo, si Shadrach, Meshach, at Abednego. Sa lahat ng mga tao doon, because of their conviction. At ano yung conviction? Ano yung sabihin ng conviction? It is something that you purpose in your heart. Di ba? Alam mo yung narinig natin, kinukonvict ako ni Lord. Kinukonvict ako. Bakit yung mga nakukulong ang tao sa kanila ay convicted? Napatunayan, di ba? At kapag kalalabas ay ex-convict. Conviction! Ano conviction mo? May mga convictions ba tayo? Alam mo na, isinet na natin sa sarili natin, ito conviction ko. Kahit anong mangyari, hindi ako mag-aasawa na ng believer. 40 anyos na. Nung 30 ka, 27, nagpe-pray ka God's will. Nung 40 ka na, whosoever will. So, conviction, ano mo yun? Whatever we do against our conviction is a sin to us. Amen? Alam mo yan, pagka-against sa conviction natin ng isang bagay na ginagawa natin, anong feeling natin? Ang bigat, diba? Against sa conviction eh. So, tatanungin ko kayo, may mga convictions ba kayo? Convictions about sa pananamit. Hindi ako maglilitaw ng kung ano-ano. Di ba? Convictions sa pakikipagrelasyon. Kahit anong mangyari, hindi ako magdadagdag ng isa pang asawa dito sa asawa kung meron na. Diba? Conviction. Kahit ano bang panliligaw sa akin na nanliligaw sa akin, hindi ko sasagutin. Kasi may mga anak ka na. Kasi may mga anak mo. Conviction. Di ba? Kahit alukin ka ng malaking pera. Ang ganda-ganda nyo kasi, lalo na itong mga tagagalit sa live, artistahin, di ba? Inaalok ng malaking pera. Di ba? One night lang. Conviction. Amen? Naalala ko yung isang prostitute, tinatanong ng pastor, kung bibigyan ka ba ng $5 at aalokin ka, nagbigay mo sarili mo, bibigay mo ba sarili mo? Of course not! I'm not cheap! Hello? Tinanong siya ulit, kung bibigyan ka ng $5 milyong, well, let me think. So, sabi ng pastor, now I know. What do you think of me, cheap? Alam mo yun? Conviction, mga kapatid ko, hindi nakabatay sa halaga yan. Amen po ba? Sabihin mo sa akin mo, you're not cheap. You're not cheap. Mga kapatid ko, totoo hindi ka cheap, binili ka ng napakamahal na dugo ng Panginoon. Amen? You are valuable. So, conviction. Ano mga conviction natin ngayon? Conviction is not something that you discover. It is something that you purposed in your heart. Amen? And convictions on the outside or in the inside will always show up in the outside. Alam mo kung ano yung mga convictions mo sa kalooban mo? Nakikita sa labas. Pastoral conviction ko, ako'y conservative. Conservative ako. Ano yung mga sinusuot mo? You cannot judge the book by its cover. Don't judge the book by its cover. But whatever the cover looks like is what's in the inside. You judge. Amen? Kasama ko ba kayo? Tingnan ang tingin nyo sa akin. Hindi, wala naman nakadamit ng ano ngayon. Ano mo yun? Conviction. Mga kapatid ko, hindi natin pwede sabihin, you cannot judge the
Pero kung tayo mga Kristyano at ang conviction mo, ikaw ay magiging, di ba? Kagalang-galang sa harapan ng Panginoon, you doesn't need to show up any scale. Para lang, hindi ko naman sinasabing mata na lang ang nilitaw natin. Hindi mo kailangan magpakita ng kung anong mga bahagi ng katawan mo para maging maganda ka. You are beautiful in the sight of God. Yes. Sabi mo sa katawan mo, you are beautiful in the eyes of God. You are beautiful in the eyes of God. You are beautiful. Say, Lord, He is beautiful beyond description. Amen. And you are created according to the image of God. Amen. Amen. So, convictions. Mga kapatid ko, iayos natin ang ating mga convictions. Maglagay tayo ng mga convictions sa atin. Amen? Sino may mga convictions niya na kahit kung hindi siya bibigyan ni Lord ng lalaking Kristiyano, hindi na siya mag-aasawa? Amen. Ay, wala! Ibig sabihin, mag-aasawa ng unbeliever pagka wala ng lalaki sa harapan niya? Ulitin mo. Sabihin mo rin sa Tagalog daw, Tagalog. Yung mga conviction dyan, na kahit hindi siya bigyan ni Lord ng lalaking Kristiyano, puro unbelievers ang nasa paligid niya, eh hindi na lang siya mag-aasawa kasi mag-aasawa siya ng unbeliever. Oo, di ba? Dalawang kamay si Sari, palakpakan natin ang Panginoon. Conviction! Ito sabihin nyo, Pastora, bakit yung iba okay naman? Huwag kang tumingin sa iba. Conviction nila yun. Amen? So, we need to make up our mind. Set na natin ang isip natin. Ano ba talagang magiging ako? Ano ba ako sa harapan ng Panginoon? We need to make up our mind not to divide or not to be defiled but with the hidden practices of the world. Pasama na pasama ang mundo. Kung anong mga mali, yun ang pinagmamalaki. Di ba? Kung anong mga mali, yun ang ginagawang tama. Ang mga damit na nauuso. Di ba? But we need to make up our mind. Amen? Pagka hindi natin i-determine sa ating sarili kung anong conviction natin, nandun tayo sa ganong sitwasyon at mahina tayo, tatangin lang tayo ng hapos. Anong sabi sa 2 Corinthians 6:16? Hindi tayo dapat na nakikipag-isa sa mga kasamaan ng bundong ito. You are the temple of the living God. Therefore, wala tayong kinalaman. Saan? Sa mga gawain ng mundo. Amen? So, ano yung kanina? Daniel purposed in his heart and Daniel proved. Napatunayan niya. So sabi niya, test nyo kami. I-test nyo kami. At after 10 days, ano nangyari? They are tested and they are proved na tama ang kanyang conviction. Di ba? Mas maganda silang tignan kaysa sa mga kasama nilang taga Babylon. Di ba? Mas healthy sila. Mas guwapo sila. At alam ba? Mas pinakamatalino sila. Daniel proved. How many Christians now have the guts, yung lakas ng loob? Or with enough faith na sasabihin niya sa kapwa niya, test mo ko. Sige lang. Test me. Observe my life and see whether I pass the test. Do you have the guts? Do we have enough faith para sabihin sa mga unbeliever nating kasama? Hindi naman pagmamalaki ito o pagmamayabang kundi ano mo yun? Para maipakita natin tayo, totoong mga Kristiyano at ang ating paglakad kasama ng Panginoon ay tunay at totoo at tapat. Di ba? Do we have the courage to tell them, observe me, test me, whether I pass the test? Kung natatakot pa tayo hanggang ngayon. Maraming mga taong susubok sa'yo. Katulad ng mga nasabi ko ng mga nakaraang linggo, let your light so shine before men that they may see your good deeds and glorify our Father in heaven. Maraming nag-observe sa'yo. Maraming nakatingin sa'yo. If they observe you, if they see your life, makikita ba nilang we pass the test? Ang Christian life ay hindi lang yung pag-upo dito sa church. Nasabi ko na ito nung nakaraan. Kahit umupo ka maghapon sa isang garahe, hindi ka magiging sasakyan. Kaya kahit umupo tayo sa church at buo maghapon, it doesn't make us a Christian. Hindi ko naman sinasabing, anong purpose nito? Ang mahalaga dito, yung heart natin, pinupuno natin. Pero may mga taong lagi nasa church, pero 2 taon na nasa church, pero walang pagbabago. Amen? So, our life, yun ang ating living testimony. Yung ating buhay, ang ating living testimony. Whether we pass the test.
Ngayon, tanungin natin ang ating sarili, if people observe me, will they prove that I am really a Christian? If people observe me. Ano ginagawa natin kapag hindi nagaganap ang ating mga gusto? Pag nasa church tayo hallelujah! Di ba? Praise the Lord! Di ba? Tama yun, okay lang naman yun eh. Pero anong ginagawa natin sa ating mga bahay? Pag nakauwi na tayo. Hello? Hello? Amen. May mga kausap ko ba ako? Natahimik lang na kami. So, we need to be proved that we are faithful. And, pangatlo, Daniel prospered. Daniel prospered. Bago tayo magtagumpay, kailangan nga tayong matagpo ang tunay at tapat. Bago tayo lumipat dyan, naalala ko sa isang kwento. Para mapatunayan tapat yung isang lalaki. Dahil siya ay napadala sa isang malayong lugar. Engineer. Meron silang project, napakalayo. At ngayon, meron siyang girlfriend na matagal na niyang girlfriend at gusto na nila magpakasal. So para makabili sila ng bahay, alam mo yung makaipon, pumayag siyang pumunta dyan sa project na yan kahit malayo. So ngayon, ang nangyari, 2 taon siyang nandun. Nung sumusulat ang babae, ang sabi niya sa boyfriend niya, baka naman mamaya may nakikita ka ng mga babaeng magaganda dyan. Sabi ng lalaki na nag-reply, maraming magagandang babae dito at minsan ngayon natatempa ko pero pinipigilan ko ang aking sarili. Iniingatan ko ang sarili ko para sa iyo. Yun ang reply ng lalaki. Kaya nung nag-reply ang babae, ang sabi niya, okay, para hindi ka matuksong tumingin sa mga babae dyan, pinadalang kita ng isang harmonica. At sa gabi, ay practicein mo lagi para wala ka ng time na lumabas at humanap ng mga babae. Practicein mo na lang yung harmonica na yan. And to make the long story short, natapos ng 2 taon, umuwi na siya sa probinsya.